Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Well, napakarami ang nag-react sa survey na ito ng SMNI na pinalabas nila sa kanilang mga post sa social media na si Kibuloy ay number 1 na daw sa senatorial survey according sa WSS. Itong Social Weather Station survey. Ang sabi naman ni Llamas ay binabayaran lang daw yan eh. Kaya pwede kang sabihing number 1 ayon sa survey. Well, meron tayong video dito, usapan ni Llamas at ni isang newscaster na si Pahatin. Meron silang conversation dito about kay Kibuloy kung totoong number 1 na nga ba ito. Ito, panoorin natin. Ayan, nakibuloy tuloy ako. Na-stop ka eh. Sinabi nyo lamang ako kay Kibuloy, nakibuloy tuloy ako. Yan, sige. Na-stop ang wifi mo. Ayan, binalita nyo ba ang breaking news? Ni Son of God. SMNI ngayon, tingnan mo nga ina kung anong breaking news ng SMNI. Ay, meron ba? Okay. O, teka muna, Sek. Ano ba? Una sa lahat, did you know you were gonna be part of that survey? Hindi. Totoo. Yung totoo. Ano may bayad yun eh? Sino ugok yung magbabayad? Skahan lang kami. Yan sa 0.6 movement na yan. Ayan. Michael. Tatayo nila ng 0.6 movement. Napanood ko yung episode na yan, susuportahan ba natin yung 0.6 movement na yan? 0.6 movement. Ay ako, Sek, may nalalabi akong mga 700 pesos dito sa alkansya ko. Pwede ko na i-donate yan sa kampanya mo, ha? Pwede. 0.6 movement. Pwede. Piso para kay Llamas. Yan, ganyan. Piso para kay Llamas. Oo. Wag naman piso, sobrang mura naman nun. Piso. Mahirap pala kayo. Okay na yung 500, no? 500. Pwede na. Sige. At saka ang target ko, sige. Ang target ko hindi yung midterm. Ano ka, isa ka sa 24 na senador? Ang target ko yung 2028. Yung presidential. Yun ang problema. Tingin ng politiscope sa atin, small time eh. Small time lang. Pinorward ko nga sa iyo yung article ng politiko diyan eh. Sabi, di ba? Thanks to Politiscope, sabi ko, na-sanction ba yan ni Senator Laurel Llamas na pasasalamatan ng Politiscope? Eh, syempre, you're your own man, di ba? Ito mga mogul natin. Naghang si Sek. Itong mogul natin na may pakana, di ba? Si Mogul. Yan ang totoong. Kung mananalo si Senator Llamas, thanks to Politiscope daw, sabi ni Mogul. Sabi ko nga kay Sek kay Senator eh. Sabi ko, di pwede na natin tawagin si Mogul na kingmaker, di ba? Parang yan no? Pero okay, baka nagdududa yung iba sa aming pinag-uusapan o nagtataka ano bang pinagsasabi natin. Totoo po, kasama si Ronald Llamas. Ating tech, pakita niyo tech. Yung page 2 ng Pulse Asia, sir. Eto, mabuti na lang ay nakonperma ng Pulse Asia sa page 2 ng kanilang survey na si Kibuloy pala ay nasa mababang pwesto lang kaysa kay Secretary Llamas. At pangilan si Secretary Llamas? Pang 55 sa pwesto ng senatorial survey. So ibig sabihin mababa si Kibuloy, nasa 56 ang kanyang lugar. So hindi siya pasok sa Magic 12. Diba? So malayong-malayo ang lalakbayin ni Kibuloy para makaakyat sa number 1. Kaya napakalaking kasinungalingan yung post nila na number 1 na si Kibuloy. Nakakahiya. Kasi itong si Secretary Llamas, sino nga ba ito? Si Secretary Llamas ay sikat yan noon sa kapanahonan ni Benigno Aquino Jr. kay Pinoy. Siya yung presidential advisor. Magaling na na analyst at isang activist at advisor sa panahon ni Benigno Aquino Jr. Ito si Secretary Llamas. Kaya nga, sabi nga ay number 52 lang, 55 yata ang lugar, ang slot ni Llamas ayon sa Pulse Asia survey. Kaya sabi ni Llamas, binabayaran lang naman yan at hindi siya ugok na magbabayad. Hindi siya ugok na magbabayad sa Pulse Asia para sabihin lamang na number 1 sa senatorial. At ano ba ang purpose ng survey? Ang survey ay isang taktika din yan para ma-brainwash ang community, ang mga butante, ma-brainwash na malakas ang kampo ni Kibuloy. Ngunit subalit ay mas mataas pa pala ang posisyon, ang slot ni Secretary Llamas kumpara kay Kibuloy. So ito yung katotohanan diyan.
balik tayo sa video ng tatlong ito. Ang conversation nila, ang programa ay Politi Scoop. Actually, ito nga, di ba? Kasi meron tayong ganyan ina eh. Pag tinitignan mo yung mga surveys, titignan mo lang hanggang Magic 12. Aba, di ako pa nagpadala kay Sek niyan eh, nung gano'n eh, di ba? Aba, nung lumabas ako, tinignan ko ulit yung page 2 eh. Page 2 na eh, ang layo eh. Aba, nandun nga siya. Sabi ko, grabe. Sabi ko, Sek, hindi ko napansin nandun ka pala. Okay. Oo. Ang nakasulat doon, voting for him, 0.6%. At ang ranking niya ay 54 to 68. Oo. Alam nyo, kung sakasakaling gumawa ng batas ang ating mga senador, no, parang sa US, sa Amerika, di ba, dapat rehiyon, no? Kung 55 ang senador sa buong Pilipinas, pasok po ang ating si Edu Manzanas. Oo. Kaya kayo, sabi ni Marines Agsam, Senator Edu Manzanas, iboboto kita. Sabi gano'n eh. Okay. Peter Yang, Ronald Manzanas for President. At saka totoo, hindi naman. So, ang ranking niya ay 54 to 68. Ito babasahin ko yung mga naungusan niya. Talagang, okay, Fernando Ding Diaz. Si Pastor Apollo Kibuloy, akalain nyo. Mas maraming supporter si Sek Llamas kesa kay Kibuloy. Ang grupo ni Kibuloy, ilang milyon din yun. Di ba, Michael? Kaya gusto ko tanongin din, si Prof. Ronnie Holmes ay mag-guest natin sa Friday. At tanongin natin siya, ilan ba yung 0.6 na yan? Di ba? Ilan ba? Ano ang ini-equate ng 0.6 na yan? Ilang million ba yan? Diba? Sabi ni S. Makise, iboboto natin yan. Sabi ni Pinky Alinas, huwag ka tatakbo, sir. Mababawasan credibility mo. Siyempre, talagang sabit si Pinky. Hindi po talaga tatakbo sa kilala ko yan. Sabi ni Josephine Balisay, di po ba si Erwin Tulfo, hindi po ba sa DSW kasi doon si Tesen siya. May mga ganyan. Linan ko, the legend. The legend ang tawag sa kanya eh. Paano to tatakbo kung modem ang ginagamit? Ayan. Nakibuloy tuloy ako. Na-stop ka eh. Sinabi nyo lamang ako kay Kibuloy, nakibuloy tuloy ako. Sige. Na-stop ang wifi mo. Ayan. Dinalita nyo ba ang breaking news? Ni Son of God. SMNI ngayon. Tingnan mo nga kung anong breaking news ng SMNI. Ay, meron ba? Okay. Teka muna, Sek. Ano ba? Una sa lahat, did you know you were gonna be part of that survey? Hindi. Totoo. Yung totoo. Ano may bayad yun eh? Sino ugok yung magbabayad? Ayan, so klarong-klaro yan. Ang mga survey ay ayon kay Secretary Llamas ay binabayaran. Binabayaran yan para strategy yan eh, para magiging famous ka, magiging sikat at magkikita ng kalaban na malakas pala, kaya merong epekto sa eleksyon, sa votation ang mga survey na yan. Kaya nga nagbabayad ng ang mahal-mahal ang mga politiko para lamang mailagay ang kanilang pangalan sa magandang pwesto sa survey. Okay, so paki-subscribe at paki-like sa ating channel, mga Ka-Art Lover. Kung kayo bago pa lamang, malaking tulong para medyo lalago naman itong channel na ito. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines at ingat kayong lahat, mga Ka-Art Lover.